military service o yung ROTC program. At pagdating sa ikalawang taon, sa second year, doon na sila mamimili kung itutuloy nila yung alinman sa tatlong component na nabanggit. Ito na yung tinatawag nating Republic Act 9163. School year 2000-2001. So, inamend niya yung Republic Act 7077 and Presidential Decree 1706. Nagkaroon ng revision, nagkaroon ng konting pagbabago. Known as the National Training Program Act of 2001. That was formally signed by PGMA, our former President Gloria Macapagal Arroyo, on 23 January 2002 and promulgated on 23 March 2003. The Republic Act 9163 composed of the three components. The ROTC, made ROTC optional and voluntary. So dito nagsimula ang optional ROTC para sa mga estudyante dahil dito sa Republic Act 9163. And the other two components, the LTS or the Literacy Training Service and the CWTS or the Civil Welfare Training Service, wherein mamimili ang estudyante. They have right to choose kung alin sa tatlo ang kanilang gustong piliin. And why we are here for this orientation is to motivate you, to encourage you to choose the ROTC program. Now, maybe magtatanong kayo, Sir, ano po ba yung ROTC? ROTC is a Reserve Officer Training Corps. The Reserve Officer Training Corps, it is the primary source of reservist officers and enlisted reservists of the Reserve Force, Armed Forces of the Philippines. Ang ating armed forces ay nahahati sa dalawa. Mayroon po tayong regular force, kami po iyon. At mayroon din tayong tinatawag na reserve force. Kung may naririnig po kayong reservist, sila po iyon. Yung bilong po sa reserve force. At ang ating regular force, kumbaga sa 100%, 20% lang po ang regular force. Ang ating buong armed forces ay mahigit 100,000 lang. No? Nasaan na punta yung 80%? Ito po yung tinatawag na reservist. At anong sources nito? Ang pinakamalaking nagbibigay ng reservist natin ay galing sa mga universities na kung saan ay ang mga estudyante na pumili ng ROTC, sila po ay mga reservist o reserve army. Ang regular force, napakaliit, napakakunti lang. Papaano na kung dumating ang panahon na may nagtangka na naman na agawin ang ating kalayaan? No? Papayag ba tayo na agawin muli ito sa atin? Marami ng buhay ang nagbuwis ang ating mga bayani. No? Para makamtan lamang ang tinatamasa natin ngayon na kalayaan. No? Kaya nga inihahanda natin o nagpuproduce tayo ng reservist
para kung dumating ang panahon na yan, sama-sama tayo na ipagtatanggol ang ating bayan. Huwag po kayong mag-alala. Kami po kung sakaling dumating man ang di inasahang pangyayari, kami po ang nasa main battle area. At kayo lamang po ay maiiwan sa inyong lugar kung saan kayo. Kung nandiyan ka sa Makati, kung nandiyan ka sa Las Piñas, kung nandiyan ka sa Muntinlupa, diyan ka bilang Reserve Army, no? Ipagtatanggol mo ang iyong bayan pag dumating ang hindi natin inaasahang pangyayari. But of this time, we are at peace. Wala pong gera. Ano po ang papel na ginagampanan ng ating mga reservist during peace time? Ito, both natural and man-made calamities. Diyan po nagagamit ang ating mga reserve army o mga reservist. Pag may lindol, pag may bagyo, may baha, nandyan agad ang ating mga reservist. So, ibig sabihin, kung halimbawang, di ba, nababalita, magkakaroon ng La Nina. No? Siguro, bago pa makarating ang ating regular force sa inyong lugar, ay maaring na nag-respond na kayo. Kayong una ang mag-respond sa inyong lugar, no? Bilang mga laang kawal o reservist. So yan po ang kahalagahan ng reservist natin. Na kung saan, no, ay ang isa sa pinagkukunan natin ay sa ROTC, yung mga graduate ng ROTC. It is one of the primary sources of officers corps of the Armed Forces of the Philippines. Ang ating officers sa Armed Forces of the Philippines ay kulang po, no? Hindi kayang punan, no? Saan ba tayo kumukuha ng mga officers? Sa Philippine Military Academy, sa Officers Candidate School. Hindi po kayang i-fill up nila ang kakulangan ng ating mga officers sa armed forces. Saan sila kukuha? Doon sa mga graduate ng ROTC. Next is the ROTC is a program designed to provide military training to tertiary level students in order to motivate, train, organize, and mobilize them for national defense preparedness. Kung naalala nyo pa yung State of the Nation address ng ating Presidente, President Rodrigo Roa Duterte, in 25 July 2016, sabi niya, "Let us also strengthen our ROTC program to instill love of country and good citizenship." Now let us proceed to ROTC objectives. First is to indoctrinate, train, and provide the ROTC cadets with the basic knowledge on military subjects and practical exercises. So sa ROTC, tuturuan namin kayo about military subjects and practical exercises. Tuturuan namin kayo kung paano humawak ng baril, kung paano pumutok ng baril, kung paano mag-maneuver right, maneuver left, and etc. Why? Because we are preparing you kung dumating man ang panahon na sabi ko na kanina, baka may muling magtangkang agawin ang ating kalayaan. Kaya, time will come, sama-sama nating ipagtatanggol ang ating bayan. Next, to prepare college students for possible service in the defense establishment in the event of emergency. Ito, hindi naman gira lang ang pinaghahandaan natin. Katulad ang sinabi ko kanina, ang pinaghahandaan natin yung mga calamities, both natural and calamities, na kung saan sama-sama tayo na tulong-tulong para dito.
Next, to train and develop the ROTC cadets as future enlisted reservists of the reserve component of the Armed Forces of the Philippines. So lahat po ng mag-graduate ng ROTC, sila po ay Reserve Army. May rangko po sila with serial number. Saan pa kayo? Hindi ibig sabihin, pag nag-ROTC kayo, kung pipiliin nyo ay ROTC, hindi namin kayo pipilitin na magtuloy sa pagiging isang sundalo. Ang sa amin lang ay mabigyan kayo ng magandang disiplina. Kung ang course mo ngayon ay education, nurse, doctor, engineer, so i-continue mo yan kung yan ang profession mo. Sapagkat ikaw ay graduate ng ROTC, saan ka pa? Engineer ka na, Reserve Army ka pa. Teacher ka na, Reserve Army ka pa. No? Nurse ka na, doktor ka na, Reserve Army ka pa. At nandoon yung magandang disiplina. At malay mo, time will come, gusto mong maging leader sa lugar mo, maging barangay kapitan, maging mayor, congressman, senador, or even the president. Malay ninyo, sino bang mag-aakala? No? Wala namang tao na talagang kita mo si ating presidente ngayon, inakala ba niya? No? Hindi. So, time will come. Malay natin, isa sa inyo, no? Dito sa Lyceum of Alabang ang maging presidente dito in the future. So, ibig sabihin yan, pag-graduate po kayo ng military training or ROTC, may maganda po kayong disiplina. Dahil dito sa ROTC, tinuturo namin na hindi maging corrupt, no? So, ibig sabihin, pag naging leader kayo someday, no, hindi kayo magiging corrupt, so uunad ang bayan. Uunad ang ating bansang Pilipinas. At nabanggit ko rin ang word na corruption. Take note, hindi lamang po pera. Kasi ang alam ng marami, pag corruption, pera lang eh. Hindi po pera lang. Even the time, kinukurap natin. Why? No? So, yung iba sa atin, sa gobyerno, ang oras natin, di po ba, 8 to 5, papasok, alas 10, alas 11, alas sa opisina, alas 3, alas 2, no? Hindi lang pong pera ang kinukurap natin, even the time. So sana, sa inyo magsimula, no? Sa inyo magsimula, mga kadete o mga estudyante dito sa Lyceum of Alabang. Kaya, enroll ROTC. Next is to inculcate in the youth the spirit of patriotism and nationalism. Yung pagmamahal sa ating bayan. To prepare the youth for the vital role in nation building. Sinabi ko na nga kanina. To promote and protect the physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being of the youth. To train the youth as potential community leaders, as what I have said a while ago. Program of instruction. Ito po yung inyong magiging subject sa ROTC for the MS1. Yan, makikita po niyo sa inyong screen. Physical organization of the Cadet Corps and course orientation, legal basis for ROTC program, military organization, Philippine military history, AFE core values, military courtesy and discipline, military justice, military leadership, basic intelligence, basic map reading and land navigation,
basic signal communication,